Ang bawat yabag ni Sebastian sa marmol na sahig ay tila nagpapatigil sa tibok ng puso ng kanyang mga empleyado. Sa edad na 35, hawak niyang rurok ng tagumpay. Ngunit sa likod ng kanyang mga nagniningning na ari-arian ay isang madilim na katotohanan ng nakakubli. Ang kanyang lolo'y nagbigay ng ultimatum, 1 taon para bigyan siya ng apo o mawawala kay Sebastian ang lahat ng share sa Morgan Group. Hindi naniniwala si Sebastian sa pag-ibig. Para sa kanya, ang mga babae may mga kanya-kanyang presyo. Kaya naman imbis na maghanap ng mapapangasawa, nagpatawag siya ng isang lihim na audition. Gusto ko ng pinakamalusog, pinakamatalino't higit sa lahat, ang babaeng walang pakialam sa akin. Pagkatapos niyang manganak, babayaran ko siya at aalis siya. Walang drama, walang diskusyon. Utos ni Sebastian sa kanyang sekretarya. Daan-daang aplikante ang dumaan sa matinding screening. May mga anak ng mga politiko, mga modelo at mga sikat na socialite na nagpanggap na virgin o inosente para lang makuha ang atensyon ng bilyonaryo. Gamit ang kanilang mga koneksyon, nadaya ni na Sabrina at Tiffany ang kanilang medical records para makapasok sa top 3. Ngunit sa sulok ng waiting room, nakaupo ang isang babaeng malayong-malayo sa karangyaan ng paligid. Si Elisa. Hawak ni Elizabeth ang isang lukot na poster ng audition. Hindi siya nagpunta roon dahil gusto niyang maging asawa ng isang bilyonaryo. Napunta siya roon dahil kaninang umaga. Pinalaya sila sa tinitirahang barong-barong at ang batang si Junjun kailangan ng operahan sa puso. Sunod, Elizabeth Espiritu, tawag ng sekretarya. Pumasok siya sa opisina. Ang amoy ng mamahaling pabango at leather ang sumalubong sa kanya. Doon sa likod ng malaking mesa, nakaupo si Sebastian. Malamig ang mga mata nito, parang nanunuri ng isang produkto. Bakit mo gustong dalhin ang anak ko? Tanong ni Sebastian nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Dahil kailangan ko ng pera, sir. At pangako pagkapanganak ko, hindi niyo na makikita ang mukha ko kahit kailan. Matapang na sagot ni Elisa. Doon unang nag-angat ng tingin si Sebastian. Sa lahat ng babaeng humarap sa kanya, ito lang ang unang nagsabi ng totoo. Pera ang habol nito. Hindi siya interesado na mapangasawa si Sebastian. Interesting. Pumasok ka bukas. Magsisimula ng trabaho mo. Kinaumagahan, hindi sa mansyon dinala ang 3 napiling babae, kundi sa isang ultramodern unit sa gitna ng Bonifacio Global City. Ito ang utos ni Sebastian Morgan. Isang controlled environment kung saan masusubaybayan niya ang bawat galaw nila bago siya tuluyang pumili kung sino ang magdadala ng anak niya. Pagpasok pa lang sa pinto, halos malula na si Elizabeth. Ang sahig ay gawa sa puting marmol at ang mga dingding purong salamin na tanawang buong syudad. Bitbit niya ang kanyang gamit na nakalagay lang sa isang luma at kupas na bag. Oh my God, is that a travel bag or a garbage bag? Isang matalim na boses ang bumasag sa katahimikan. Napalingon si Elizabeth. Nakatayo roon sina Sabrina at Tiffany. Suot ang kanilang mga designer loungewear na tila ba handa sa isang photoshoot. I can't believe it. Dagdag ni Tiffany habang tinitingnan si Elizabeth mula ulo hanggang paa. Sebastian Morgan is the most powerful billionaire in the country and he let a probinsyana stay with us. Look at her clothes, Sabrina. Amoy araw at luma. Baka naman balak niyang gawing yaya natin yan habang buntis tayo. Hey probinsyana, make sure you don't touch our things ha. Baka mahawaan ng kung anong virus ang Hermes namin. Yumuko lang si Elizabeth at hinigpitan ng hawak sa kanyang bag. Nandito ko para sa trabaho, hindi para makipag-away. Trabaho? Honey, delivering a Morgan here is a privilege. Not a job for someone who looks like she came straight out of a rice field. Pang-uyam ni Tiffany. Hindi nila alam, sa kabilang panig ng penthouse, nakaupo si Sebastian Morgan sa harap ng kanyang mga security monitors. Pinapanood niya ang bawat kilos ng 3. Habang ang dalawa, abala sa pagpinta sa suot ni Elizabeth, ang pansin ni Sebastian nakatuon sa dalagang probinsyana. Napansin ni Sebastian ang kakaibang tatag ni Elizabeth. Sa kabila ng pangungutya, hindi ito umiyak. Sa halip,
Tahimik nitong inayos ang kanyang higaan sa maliit na sulok na natira para sa kanya. Focus on the probinsyana. Utos ni Sebastian sa kanyang assistant sa kabilang linya. Tingnan natin kung hanggang kailan niya kayang tiisin ang dalawang yan. Kinabukasan, isang sorpresa ang bumisita sa penthouse. Personal na dumating si Sebastian para sa unang inspeksyon at doon ay lalong lumabas ang tunay na kulay ng bawat isa. Habang lumilipas ang mga araw, ang penthouse na dati simbolo ng karangyaan ay naging tila isang aquarium para kay Sebastian Morgan. Sa loob ng kanyang pribadong opisina, hindi ang mga stock market charts o business proposal ang nakabukas sa kanyang malaking monitor, kundi ang live feed mula sa mga CCTV camera ng unit. At sa 3 babaeng nandoon, isa lang ang laging hinahanap ng kanyang mga mata, si Elizabeth. Naging libangan na ni Sebastian ang panoorin ng bawat galaw ng dalaga. Namamangha siya sa kaibahan nito kina Sabrina at Tiffany. Habang ang dalawa ay halos maghapon lang na nakaharap sa salamin, nagpapahid ng mamahaling cream at nagrereklamo sa bagal ng internet, si Elizabeth ay parang isang tahimik na liwanag sa loob ng kondo. Isang hapon, nakita ni Sebastian sa monitor si Elizabeth na seryosong naglilinis ng mga bintana. Walang nag-utos sa kanya, pero tila hindi siya mapakali na may dumi ang paligid. Ano bang ginagawa ng babaeng yan? Bulong ni Sebastian sa sarili habang nakasandig sa kanyang leather chair. Hindi maalis ang tingin sa screen. Nakita niyang lumapit si Sabrina kay Elizabeth at sadyang itinapon ng juice nito sa sahig, nakapupunas lang ng dalaga. Nakita ni Sebastian ang pag-igting ng panga ni Elizabeth, pero sa halip na sumigaw, kinuha nito ang basahan at tahimik na pinunasan ng kalat. Pagkatapos, tumayo si Elizabeth at tiningnan ng diretso si Sabrina, hindi nang may takot, kundi nang may dignidad na nagpatahimik sa socialite. Napangiti ng bahagya si Sebastian. You have fire inside you, Elizabeth. Anya sa isip. Gabi-gabi, tinitingnan din ni Sebastian ang feed sa kusina. Doon, nakikita niya si Elizabeth na naglalabas ng isang maliit, luma at tupi-tuping litrato mula sa kanyang bulsa. Ang litrato ni Junjun. Hahalikan ito ng dalaga bago magdasal at matulog sa sofa. Dahil inagaw ni na Sabrina ang mga master's bedroom, kaya nagtitiis na lang siya sa sofa. Doon naramdaman ni Sebastian ang isang pamilyar ngunit nakalimutang emosyon, ang paghanga. Isang gabi, hindi na nakatiis si Sebastian. Pinatay niya ang monitor at kinuha ang kanyang coat. Gusto niyang maramdaman ang presensya ni Elizabeth nang hindi lang sa screen. Gusto niyang malaman kung bakit ang isang mahirap na katulad nito ay mas mayaman ng pagkatao kaysa sa lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Sebastian na ang aura ay mas malamig pa sa aircon ng kondo. Nagkagulong 2 babae para magpaganda. Pero ang mga mata ni Sebastian ay diretso lang sa sofa kung saan nagmamadaling tumayo si Elizabeth habang itinatago ang litrato ng kapatid. Elizabeth, sumama ka sa akin sa balcony. Mag-uusap tayo. Napangangasi na Sabrina at Tiffany, ang probinsyana ang gustong kausapin ng bilyonaryo. Sa balcony, ramdam ang malamig na simoy ng hangin at ang nakakabinging katahimikan sa pagitan ni na Sebastian Morgan at Elizabeth. Nakatayo si Sebastian habang ang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang coat. Tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Si Elizabeth naman nanatiling nakayuko, tila nahihiya sa kanyang suot na lumang duster. Bakit mo ginagawa ang lahat ng to, Elizabeth? Nakikita kita sa CCTV. Pinapayagan mo silang apihin ka. Pinagsisilbihan mo sila. Hindi ka ba napapagod? Huminga ng malalim si Elizabeth at nag-angat ng tingin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, napansin ni Sebastian na may mga luhang kumikinang sa mga mata ng dalaga. Sir Sebastian, wala po kong oras mapagod o masaktan ng loob. Sa mundong pinanggalingan ko, ang pride ay hindi nakakabusog. Ang mahalaga lang sa akin ay ang bayad pagkatapos na to. Kailangan ko pong mabuhay ang kapatid ko. Si Junjun, may butas ang puso niya. Inilabas ni Elizabeth ang tupi-tuping litrato na palagi niyang tinitingnan. Ito lang po ang dahilan ko. Kahit gawin pa akong katulong ni na Sabrina dito, gagawin ko. Kahit kutsain nilang pagiging probinsyana ko, tatanggapin ko. Basta,
Siguro ko lang na pagkapanganak ko sa magiging anak nyo, may pambayad na ako sa hospital. Sandaling natigilan si Sebastian. Sanay siya sa mga taong lumalapit sa kanya para sa kapangyarihan, alahas at luho. Pero si Elizabeth, handa nitong isakripisyo ang sariling katawan at dangal para sa buhay ng iba. Hindi ka ba natatakot? Na pagkatapos mong mga anak, kukunin ko ang bata at hindi mo na siya makikita kailanman. Mas takot po kung makita ang kapatid ko na nakahiga sa kabaong dahil wala akong nagawa. Ang magiging anak nyo. Alam ko namang magiging prinsipe o prinsesa siya sa piling ninyo. Sapat na sa akin na malaman na buhay ang kapatid ko dahil sa kanya. Hindi nakapagsalita si Sebastian. Sa loob ng maraming taon, ngayon lang siya nakaramdam ng matinding guilt at sa parehong pagkakataon, isang kakaibang proteksyon para sa babaeng nasa harap niya. Pagbalik nila sa loob, saktong nakatayo sina Sabrina at Tiffany, handang magbitiw ng panibagong panglalait. Ngunit bago pa sila makapagsalita, binalingan sila ni Sebastian ng isang nakakamatay na tingin. Sabrina, Tiffany, simula bukas, kayo na ang gagawa ng mga gawaing bahay. At kung marinig ko pang tinawag ninyo si Elizabeth ng probinsyana o pulubi, itatapon ko kayo sa labas ng walang kahit isang sentimo. Maliwanag ba? Palihim na napangiti si Elizabeth. Sa buong buhay niya, ngayon lamang may nagtanggol sa kanya. Isang umaga, nabulabog ang katahimikan ng penthouse sa boses ni Sabrina na umaalingaw-ngaw hanggang sa pasilyo. Napakatanga mo talaga! Tingnan mo ngang ginawa mo sa designer dress ko. Alam mo bang mas mahal pa to sa buhay mo? Sigaw ni Sabrina habang itinuturo ang isang maliit na mantsa ng tubig sa kanyang gown. Saktong lumabas si Sebastian sa kanyang silid. Nang makita ni Sabrina ang bilyonaryo, agad na nagbago ang anyo nito. Mula sa pagiging matapang na tigre, bigla itong nagmistulang maamong tupa na nanginginig ang boses. Sebastian, oh thank God you're here. Tingnan mo nga tong si Elizabeth. Sinadya niyang dumihan ang damit ko dahil inggit na inggit siya sa akin. Sinisigawan niya pa ako't pinapalayas dito. She's so disrespectful, Sebastian. You have to do something. Si Elizabeth ay nakatayo lang sa gilid, nakayuko at mahigpit ang hawak sa basahang gamit niya sa paglilinis. Hindi siya kumikibo dahil alam niyang sa ganitong sitwasyon, madalas ay ang mayaman ng paniniwalaan. Tiningnan ni Sebastian ang nag-iiyak-iyakang si Sabrina. Pagkatapos ay binalingan niyang tahimik na si Elizabeth. Walang mababakas na emosyon sa mukha ng bilyonaryo. Elizabeth, sa loob ng office ko ngayon din. Malamig na utos ni Sebastian bago tumalikod. Nagkatinginan sina Sabrina at Tiffany. May mapanuring ngiti sa kanilang mga labi. Akala nila oras na para mapatalsik ang probinsyana. Sa loob ng opisina, pumasok si Elizabeth na tila handa na sa anumang sermon o parusa. Pero laking gulat niya nang isara ni Sebastian ang pinto at pagharap sa kanya. Hindi galit ang nakita niya sa mata nito, kundi pag-aalala. Maupo ka, Elizabeth. Sir, pasensya na po. Hindi ko naman po sinasadya. Huwag kang hihingi ng paumanhin sa bagay na alam nating pareho na hindi mo naman ginawa. Nakita ko ang lahat sa CCTV, Elizabeth. Alam kong siya ang lumapit sa'yo at siyang nagbuhos ng tubig sa sarili niya para lang palabasin ang kasalanan mo. Alam niyo po pala, bakit niyo po ako ipinatawag? Dahil gusto kong marinig ang totoo mula sa bibig mo. Gusto kong matuto kang ipagtanggol ang sarili mo. Bakit hindi ka lumalaban? Bakit hinahayaan mong tapakan nila ang pagkatao mo? Dahil wala naman po akong laban sa kanila, Sir Sebastian. Sila may pangalan. Ako naman ay wala. Mali ka. Kung alam mong tama ang pinaglalaban mo, bakit hindi ka lalaban? Sa susunod, huwag mo nang hahayaan na gawin nila yan sa'yo. Naiintindihan mo? Tumango si Elizabeth. Unti-unting nakakaramdam ng kaligtasan sa piling ng lalaking dati ay kinatatakutan niya. Paglabas nila ng opisina, abot tenga ang ngiti ni Sabrina. So Sebastian, kailan mo siya palalayasin? Hindi siya aalis. Pero ikaw, Sabrina, dahil sa pagsisinungaling mo simula ngayon, bawal ka nang lumabas ng kwarto mo hanggat hindi ko sinasabi. At ikaw ang maglalaban ng lahat ng damit ni Elizabeth sa loob ng 1 linggo. Ano? Sebastian, are you kidding me? Does it look like I'm joking? Bulyaw ni Sebastian na nagpatahimik sa buong penthouse. Dumating ang araw na itinakda para sa huling medical screening ng 3 babae.
Ito ang pinaka-importanting hakbang para malaman kung sino ang pinaka-fit na magdala ng anak ni Sebastian Morgan. Habang nasa opisina, hindi mapakali si Sebastian. Bawat 5 minuto, tinatawagan niya ang kanyang sekretary. Kumusta? Tapos na ba ang medical ni Elizabeth? Nasaan ang resulta? Sir, katatapos lang po ni na Sabrina at Tiffany. Pero sir, may problema po eh. Anong problema? May sakit ba si Elizabeth? Hindi po sir. Wala po si Elizabeth dito sa klinik. Sabi po ni na Sabrina, maaga raw po siyang umalis ng penthouse. Bit-bit ang kanyang ilang gamit. Akala raw po nila nag-back out na. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Sebastian. Ano? Bakit niyo siya hinayaang umalis ng walang escort? Doon lang napagtanto ni Sebastian ang isang malaking pagkakamali. Wala palang cellphone si Elizabeth. Wala siyang paraan para tawagan o itrack ang dalaga. Sa laki ng Maynila, paano niya mahanap ang isang probinsyanang walang kontak sa mundo? Hanapin niyo siya. Gamitin niyo ang lahat ng CCTV sa paligid ng BGC. Ngayon din. Sigaw ni Sebastian. Ang isip niya ay naglalaro kung bakit siya umalis. Natakot ba siya? O may ginawa na naman kaya ang dalawang yun sa kanya? Nagkagulo sa loob ng penthouse. Kanina pa pabalik-balik si Sebastian sa kanyang opisina habang hawak ang telepono. Ngunit walang balita sa kinaroroonan ni Elizabeth. Bumalik siya sa unit para personal na makausap ang dalawa. Ngunit tila wala namang pakailam ang mga ito. Naalala ni Sebastian na paligsahan nga palang ginawa niya kaya't normal ito. Nang tangkaing lumabas ni Sebastian para personal na hanapin ang dalaga, hinarang siya ni na Sabrina at Tiffany sa may pintuan. Sebastian, stop! Saan ka pupunta? Hayaan mo na yung babaeng yun. Umalis siya nang walang paalam sa gitna ng medical screening. Out na siya sa kontrata, Sebastian. She's a quitter. Bakit mo pa sasayangin ang oras mo? Agad na lumapit si Tiffany at pilit na hinawakan ng braso ni Sebastian para ito ay pigilin. Honey, listen to us. Baka naman ninakawan ka lang nun kaya tumakas. Ang pag-alis niya ay sapat na rason para i-disqualify siya. Kami na lang ang pagpilian mo. Sa isang iglap, marahas na tinabig ni Sebastian ang kamay ni Tiffany. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Wala akong pakialam sa rules ngayon. At lalong wala akong pakialam kung sino ang gusto niyong piliin ko. Mas gusto kong marinig ang rason ni Elizabeth kaysa sa mga laso na lumalabas sa bibig niyo. Pero Sebastian, umalis kayo sa dinadaanan ko bago pa kayo kalad-karing palabas ng building na to. Kumaripas ng takbo si Sebastian. Nagmadali siyang bumaba sa parking lot at pinaharurot ang kanyang sasakyan. Buong gabi siyang nag-ikot sa kalsada. Inabot na siya ng madaling araw. Pawis na pawis at gulo-gulo ang kanyang mamahaling suit. Tinuntun niya ang mga madidilim na iskinita at mga terminal ng bus, ngunit bigo siya. Hapunan na pasandal si Sebastian sa manibela ng kanyang sasakyan. Doon lang sumagi sa isip niya ang isang bagay na nabanggit ni Elizabeth noon, ang kapatid nitong may sakit. Ang hospital. Bulong niya. Humaharurot na nagtungo si Sebastian sa pinakamalapit na pampublikong hospital. Doon, sa ilalim ng malamig na fluorescent lights ng ward, nakita niya si Elizabeth. Nakaupo ito sa sahig, nakasandal sa pader at mahimbing na natutulog habang yakap ang kanyang lumang bag. Baka sa mukha nito ang bakas na tuyong luha. Thanks God you're safe. Nakahinga ng maluwag si Sebastian. Dahan-dahan siyang lumapit. Lumuhod siya sa harap ng dalaga at hinaplos ang pisngi nito. Nagising si Elizabeth at nagulat nang makitang bilyonaryo na gusot-gusot ang suot at puno ng pawis. Sir Sebastian, bakit po kayo nandito? Hinahanap kita simula pa kagabi, Elizabeth. Bakit ka umalis nang walang paalam? Alam mo bang muntik na akong mabaliw sa pag-aalala sa'yo? Tumawag po sa telepono sa unit ang ampunan. Inatake po si Junjun. Wala po akong cellphone, kaya hindi ako makatawag sa inyo. Akala ko po mawawala na siya. Shh, tahan na. Ililipat natin ang kapatid mo sa pinakamagandang hospital. Pero ipangako mo sa akin, hindi ka naaalis nang hindi ko alam. Kinuha ni Sebastian ang kanyang cellphone at tumawag. Isang segundo lamang ay marahan na hinawi ni Sebastian si Elizabeth dahil sa 5 doktor na nag-uuna-unahan sa pagtakbo papunta sa kwartong kinalalagyan ng kapatid ni Elizabeth. Let's go. Ani Sebastian,
Dinala ni Sebastian si Elizabeth sa information counter ng pampublikong hospital. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Sa isang tawag lang sa kanyang sekretary, isang pribadong ambulansya mula sa pinakasikat na medical center sa bansa ang dumating sa loob ng 15 minuto. Sir, hindi ko po kayang bayaran ng ganitong klaseng hospital. Hindi mo kailangang magbayad, Elizabeth. Ang mahalaga, mailigtas ang kapatid mo. Seryosong sagot ni Sebastian habang nakahawak sa kanyang likuran para siya ay alalayan. Pagdating sa bagong hospital, laking gulat ni Elizabeth nang dalhin sila sa isang presidential suite. May sariling sala, kusina at malambot na higaan para sa nagbabantay. Lahat ng kagamitan ay moderno at ang pinakamahusay na heart surgeon sa Pilipinas ang personal na sumalubong sa kanila. Doc, gawin niyo ang lahat. I don't care about the cost. I want that kid running and playing in a month. Yes, Mr. Morgan. We will start the test immediately. Sagot ng doktor ng may paggalang. Nang maiwan silang dalawa sa suite, doon na bumuhos ang luha ni Elizabeth. Lumapit siya kay Sebastian at hinawakan ng kamay nito. Bakit niyo po ito ginagawa? Isang hamak na probinsyana lang po ako na napili niyo para magdala ng anak niyo. Hindi po kasama sa usapan ng pagligtas sa kapatid ko. Hinarap siya ni Sebastian at pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang kanyang hinlalaki. Ang masungit na bilyonaryo ay tila natutunaw sa harap ng dalaga. Dahil sa maraming bagay at gusto kong maging kampante ka, paano mo maaalagaan ang anak ko kung ang puso mo'y nag-aalala sa kapatid mo? Hindi po ba nasa rules na kapag umalis ako ng walang paalam, hindi ba dapat disqualify na ako? I'm a ruler. I'll give you a second chance. Nakangiting ani Sebastian tsaka hinaplos ang ulo na ng buhok ni Elizabeth. Siguro naman kahit papaano mapapanatag ka na. Ani Sebastian habang pinagbubukas si Elizabeth ng pinto ng kotse. Dumaan na din sila sa private clinic para sa medical niya. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan pero maraming salamat po. Pagpasok ni Sebastian at Elizabeth, tila bumagsak ang temperatura sa loob ng silid. Hindi na ang dating Elizabeth na mukhang talunan ng pumasok ngayon. Nakaalalay sa kanya ang kamay ni Sebastian. Isang protektadong kilos na nagpapakita kung sino ang mahalaga sa kanya. Sina Sabrina at Tiffany nakatayo sa dulo ng pasilyo. Nakakrus ang mga braso. Ngunit nang makita nila ang itsura ni Sebastian, ang mga mata nitong dati walang pakailam pero ngayon ay puno ng atensyon kay Elizabeth ay tila nanigas sila sa kinatatayuan nila. Sebastian, you're back. Pilit ng ngiti ni Sabrina. Bagaman ang kanyang boses ay nanginginig sa selos. We were worried. Akala namin kung ano nang nangyari sa discussions niyo. Hindi siya sinagot ni Sebastian. Sa halip, binalingan nito ang isang katulong. Dalhin niyo ang mga gamit ni Elizabeth sa master's bedroom. Doon na siya mananatili. Nanlaki ang mga mata ni Sabrina at Tiffany. What? Sebastian, that's your private room. Ang patakaran ay patakaran. Remember? We are all supposed to stay in our assigned quarters. Singhal ni Tiffany. Hindi na mapigilan ng galit. Huminto si Sebastian at tinitigan sila ng malamig. Ang aura niya muling naging kinatatakutang bilyonaryo. Pero sa pagkakataong to, ang galit niya ay para protektahan si Elizabeth. The rules have changed. Si Elizabeth ang pinili ko. Not because of her family name or her money, but because she's the only one here who has a soul. Isang pagkakamali pa. Isang masamang salita pa tungkol sa kanya. At personal ko kayong ilalabas sa building na to nang walang saplot sa paa. Namutla ang dalawa. Alam nilang seryoso si Sebastian. Ang masungit na bilyonaryo na dati hindi naniniwala sa emosyon ay tila napaamo na ng isang babaeng itinuturing nilang pulubi. Nang makaakyat na si Sebastian at Elizabeth sa itaas, naiwan ng dalawa na nag-aapoy sa galit. Hindi ako papayag, Sabrina. Gigil na sabi ni Tiffany. Hindi pwedeng manalo ang probinsyanang yan. Kailangan nating sirain ang medical results niya. Hindi siya pwedeng maging surrogate. Kailangang ilabas siya ni Sebastian. Tama ka. Buksan mo ang mga koneksyon mo sa lab. Siguraduhin nating bukas, unfit ang lalabas na resulta para kay Elizabeth. Sagot naman ni Sabrina. Kinaumagahan, habang mahimbing pang natutulog si Elizabeth sa loob ng master's bedroom, abala sina Sabrina at Tiffany sa isang madilim na balak. Alam nilang ito na ang huling pagkakataon para mapatalsik ang kanilang karibal.
bago pa tuluyang mapirmahan ang final na kontrata. Nakausap ko na ang kontak ko sa lab. Bulong ni Tiffany habang nasa sulok sila ng malawak na kusina. Bibigyan natin siya ng malaking halaga para palitan ang blood test result ni Elizabeth. Lalabas na mayroon siyang nakakahawang sakit o kaya naman depekto na hindi siya pwedeng magbuntis. Good! Ipapadala natin ang peking result diretso sa email ni Sebastian ngayon din. Siguradong pandidirihan siya ng bilyonaryo. Ang hindi alam ng dalawa, ang buong unit ay kontrolado ng smart audio surveillance system ni Sebastian. Habang nagkakape ang bilyonaryo sa kanyang study room, naririnig niya ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng dalawa sa pamamagitan ng kanyang wireless earbuds. Hindi gumalaw si Sebastian. Hinintay niyang dumating ang email. Ilang minuto ang lumipas, tumunog ang kanyang laptop, isang urgent medical report mula sa lab. Binuksan niya ito at nakitang positive sa iba't ibang sakit si Elizabeth. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Sebastian. Tinawagan niya ang kanyang head of security. I-trace ang transaction sa bank account ng lab technician natin ngayon din. Lumabas si Sebastian sa kanyang silid at saktong paakyat ang dalawa. Kunwari ay mga inosenteng anghel. Sebastian, may narinig kaming balita mula sa klinik. Bungad ni Sabrina. Sana naman ay healthy si Elizabeth, pero balita namin, mukhang may problema raw sa dugo niya. Tumingin si Sebastian sa kanila, hawak ang kanyang tablet. Ito ba? Ang lakas niyong makasagap ng balita. Kahit sa akin palang naisisend ang email na to. Sabi din dito, hindi siya pwedeng magdala ng anak ko dahil unfit siya. Oh my God! See? Sinasabi na namin sa'yo, Sebastian. Mabuti na lang at hindi pa huli lahat. Sabi ni Tiffany na halos tumalon sa tuwa. Sa tingin niyo ba'y ganun ako katanga? Ipinadala sa akin ng security team ko ang screenshot ng bank transfer niyo sa lab technician. 10 minuto ang nakararaan. Pati ang voice recording ng usapan niyo rito sa kusina. Nasa akin na. Biglang nawala ang kulay sa mukha ni na Sabrina at Tiffany. Tila gumuho ang mundo sa kanilang paanan. Sebastian, we can explain. It was just a joke. Nauutal na sabi ni Sabrina. Isang biro na sisira sa reputasyon ng isang tao? Hindi yan biro sa akin. Security, kunin ang mga gamit nila at itapon sa labas. Simula sa araw na to, banned ng mga pamilya nyo sa lahat ng Morgan establishment sa buong mundo. You're both blacklisted. Kasabay ng pagkaladkad sa dalawa palabas, lumabas si Elizabeth sa kwarto, nagtataka sa gulo. Sir Sebastian, anong nangyayari? Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Sebastian Morgan kina Sabrina at Tiffany na kasalukuyang nakaluhod sa sahig habang hinahawakan ng mga security guard. Humarap siya kay Elizabeth na bakas ang gulat at awa sa mga mata. Silang nagtangka sa iyo, Elizabeth. Silang nandaray at nagnanais na sirain ka. Ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan ngayon. Sabihin mo lang at sisiguraduhin kung hindi na sila makakaapak muli sa mundong ginagalawan mo. Anong gusto mong mangyari sa kanila? Napatitig si Elizabeth sa dalawang babaeng dati, itinuring siyang parang basura. Nakita niya ang takot sa mga mata ni na Sabrina at Tiffany. Ang takot na nawala ang lahat ng karangyaan nila. Huminga ng malalim si Elizabeth. Sir Sebastian, huwag niyo na po silang itapon sa labas. Pagkatapos ng lahat ng ginawa nila, bibigyan mo sila ng awa? Hindi po ito awa, sir. Gusto ko po silang manatili rito, pero hindi lang mga bilyonaryang aplikante. Gusto ko pong maranasan nilang naranasan ko. Hayaan niyo silang manatili bilang tagasilbi ko. Isang nakakalokong ngisi ang sumilay sa labi ni Sebastian. Nagustuhan niyang bagsik na ipinakikita ng kanyang napiling babae. Narinig niyo? Kung gusto niyong hindi ko wasakin ang pamilya niyo sa negosyo, tanggapin niyo ang gusto ni Elizabeth. Simula ngayon, wala na kayong kwarto. Doon kayo sa quarters ng mga kasambahay. Kayo ang magluluto, maglalaba, at maglilinis ng bawat sulok ng penthouse na to. At ang pinaka-importanting utos, ang bawat salita ni Elizabeth, dapat niyong sundin. Pero Sebastian, I'm a billionaire's daughter. Sigaw ni Sabrina na hindi makapaniwala. No, Sabrina, isa ka nalang yaya ngayon. Elizabeth, ihanda mo ng mga utos mo. Mukhang marami silang dapat matutunan tungkol sa pagpapakumbaba. Naging impyerno ang bawat segundo para kina Sabrina at Tiffany. Alam nilang ito na lamang ang huling alas nila, ang manatili sa loob ng penthouse at umasang balang araw magsasawa rin si Sebastian kay Elizabeth.
Dahil sa isip nila, pera lang naman ang habol ng probinsyana at balang araw, aalis din ito. Ngunit hindi nila akalain na ang dating tahimik na si Elizabeth, marunong ding maningil. Sabrina at Tiffany, ang banyo sa master's bedroom. Kailangan kuminang sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos, pakilabahan niyo ang mga lumang duster ko gamit ang kamay. Ayaw ko ng machine. Utos ni Elizabeth habang nakaupo sa sofa at pinapanood ni Sebastian mula sa malayo ng may paghanga. Halos hindi makahakbang ang dalawa. Ang kanilang mga kamay na dati puro manicure lang ang alam ay puro napaltos at sugat dahil sa matapang na sabon at walang tigil na pagkuskus. Ang kanilang mga designer clothes ay napalitan ng mga mumurahing uniforme na amoy pawis. Isang hapon, pagkatapos paguri ni Elizabeth ang dalawa sa paglilinis ng buong glass wall, pinaupo niya sila sa sahig sa tapat mismo ng kanyang paanan. Hingal na ba kayo? Tatanungin ko kayo. Masarap ba? Masarap ba yung pakiramdam na ituring kang basura? Masarap ba yung pakiramdam na bawat galaw mo may pumupunat, may humahamak sa pagkatao mo? Elizabeth, please tama na. Bakit Sabrina? Ilang linggo ko lang itong ginagawa sa inyo pero parang mamamatay na kayo sa pagod. Pero ako buong buhay ko yung naranasan. At sa loob ng kondo na to, pinaramdam nyo sa akin na wala akong kwenta dahil lang wala akong pera. Ngayon kayong nasa posisyon ko, hindi nyo pala kaya? Sa sulok ng silid, lumapit si Sebastian Morgan. Kung pagod na kayo, maluwag ang pinto. Pero sa oras na lumabas kayo rito, sisiguraduhin kong kahit sa basurahan, wala kayong mapupulot na pagkain dahil sa laki ng utang na iiwan ko sa pamilya nyo. Dahil sa takot, muling kinuha ni na Sabrina at Tiffany ang kanilang mga basahan. Wala silang magawa kundi ang sumunod. Nang sumunod na umaga, ay nabulabog ang opisina ni Sebastian sa biglaang pagpasok ng ama ni Sabrina at isa sa mga business partner ng pamilya Morgan. Namumula ang mukha nito sa galit habang iwinawagayway ang cellphone na naglalaman ng sumbong ng kanyang anak. Sebastian, ano itong nababalitaan ko? Sigaw ng Don habang ibinabagsak ang mga kamay sa mesa ni Sebastian. Hindi ito ang napag-usapan natin. Pinayagan ko ang anak ko na pumasok sa audition na yan dahil ang sabi mo, bibigyan mo sila ng pantay na pagkakataon na maging ina ng tagapagmana mo. Pero bakit ginagawa mo siyang katulong ng isang hampas lupang probinsyana? Dahan-dahang nagangat ng tingin si Sebastian mula sa kanyang binabasang dokumento. Nanatiling kalmado ang mukha niya. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila talim ng kutsilyo. Maupo ka muna. Malamig na paanyaya ni Sebastian. Hindi ako uupo hanggat hindi mo na ipapaliwanag kung bakit mo pinahihirapan ang anak ko. Tumayo si Sebastian at lumapit sa malaking bintana ng kanyang opisina. Pinag-usapan natin ang paghahanap ng tamang babae na magdadala ng anak ko. Dahil ayaw mo basta na lamang malugay ang perang binigay mo sa kumpanya ko. Pagdating ng panahon na hindi na ako ang narito. Ngunit ang hinahanap ko, hindi lang magandang mukha o mula sa mataas na pangalan. Ang hinahanap ko ay ang babaeng may busilak na puso't dangal. Dahil yan ang gusto kong mamana ng anak ko. Humarap siya sa matanda at inilabas ang isang folder mula sa kanyang drawer. Dito sa loob, nandyan ang lahat ng report ng mga psychologist at ang footage ng CCTV sa loob ng unit. Ang anak mo, si Sabrina, hindi lang nagpakita ng katamaran. Nagpakita siya ng kalupitan, kawalan ng respeto, at higit sa lahat, pagiging sinungaling. Inilatag ni Sebastian ang mga litrato kung saan makikita ang panggigipit ni Sabrina kay Elizabeth. Gusto mo bang maging anak ko? Lumaki sa ilalim ng isang inang kayang manakit ng kapwa para lang makuha ang gusto niya? Isang inang gagamit ng panlilin lang para lang magbukang bida? Hindi ko papayagan ng ganoong bagay doon. Natahimik ang matanda, tila hindi makapaniwala sa nakita. Si Elizabeth, siya ang probinsyana na tinatawag ninyo. Pero sa kanya ko nakita ang tunay na pagkatao. Sa kabila ng hirap, malasakit siya. Sa kabila ng pang-aapi, nanatili siyang tapat. Yan ang mga katangiang gusto kong mamana ng anak ko. Hindi ang kayabangan at kawalang-yaan na pinakita ng anak nyo. Pero Sebastian, ang reputasyon ng pamilya namin, ang reputasyon ko, nakasalalay sa kung anong klaseng tao ang magdadala ng aking dugo. Kaya kung gusto mong manatili ang partnership natin sa negosyo, sabihin mo ang anak mo na matutong magpakatao
habang nasa ilalim pa siya ng pamamalakad ko. Dahil kung hindi, baka hindi lang kwarto ang hindi niya malabasan. Maaaring pati ang pinto ng tagumpay. Isara ko na rin sa pamilya ninyo. Umalis ang Don na bagsak ang balikat at walang masabi. Samantalang bumuntong hininga si Sebastian matapos maalala ang kanyang tablet na kaagad niyang binuksan. Napangiti si Sebastian habang nakatanaw sa screen. Ang live feed ng CCTV kung saan nakikita niyang tahimik na nagbabasa ng libro si Elizabeth. Masyado nang mahaba ang kinain na oras ng kanyang panunood matapos niyang mahuli ang kanyang postura. Hindi ba ako parang baliw? Biglayan niya tsaka sinara ang tablet. Natatakot na si Sebastian sa sarili niya dahil sa kanyang inaakto. Napapansin niya na hindi na ito normal. Ang pag-ibig na dati kinaiinisan at itinatakwil niya, tila tinatrader siya nang wala siyang kaalam-alam. Maya-maya pa ay pumasok ang sekretary ni Sebastian. "Sir, may lalaki po na panay ang hanap kay Miss Elisa." Sino daw? Ano daw ang pangalan? "Mateo daw po, childhood sweetheart niya daw po si Miss Elisa." Biglang nagsalubong ang kilay ni Sebastian. Sige, makakaalis ka na. Isang gabi matapos malaman ni Sebastian ang tungkol sa childhood sweetheart ni Elizabeth, tila naging balisa si Sebastian. Hindi siya sanay na may kaagaw sa atensyon, lalo na sa isang babaeng sa kanya lang dapat nakatitig. Pinoproblema niya kung ano ba talaga ang ugnayan ni Mateo at Elizabeth. Kinaumagahan, nagulat si Elizabeth nang makita si Sebastian sa kusina. Suot ang isang mamahaling puting polo na bahagyang nakatupi ang manggas at seryosong nagbabasa ng dyaryo na hindi napansin ni Sebastian na baliktad ito. Elizabeth, may kailangan ka bang tulong sa pag-aayos ng mga gamit mo? O baka gusto mong lumabas tayo mamaya? I can buy the whole mall if you want. Sir Sebastian, bakit niyo naman ako ibibili ng mall? At saka, bakit po kayo nakatayo dyan sa gitna ng kusina? Nakaharang po kayo sa gripo. I want to show you that I can be attentive too. I'm not just a businessman, Elizabeth. I can be fun. Alam mo ba kung anong tawag sa malambing na aso na nasa loob ng freezer? Di cheesy dog. Nanatiling blanko ang mukha ni Elizabeth ng ilang segundo bago biglang sumabog sa tawa. Hindi niya mapigilan ng mapahawak sa kanyang tiyan habang humahagalpak. "Sir Sebastian, ano bang nangyayari sa inyo? Napakabaduy po ng mga joke nyo at saka hindi nyo po bagay mag-act na fan. Mukha po kayong nagagalit na ewan." Don't laugh at me. I'm being serious here. Kasi naman po para kayong bata na nagpapapansin. Huwag nyo na pong pilitin. Mas gusto ko po yung Sebastian na masungit pero totoo. Kaysa sa Sebastian na nagpapatawa pero parang sasabog na yung ugat sa noo. Dahil sa tawang iyon ni Elizabeth, lalong lumambot ang puso ni Sebastian. Ngunit sa gitna ng kanilang kulitan, biglang tumunog ang intercom ng penthouse. "Sir, may naghahanap po kay Miss Elizabeth sa baba. Isang lalaking nagngangalang Mateo." Agad na nawala ang ngiti ni Sebastian at bumalik ang kanyang pagiging seryoso. Matapos niyang marinig ang pangalang Mateo, tila nagdilim ang paningin ni Sebastian Morgan. Nakita niya ang pagliwanag ng mukha ni Elizabeth at iyon ang hindi niya matanggap. Agad niyang hinarangan si Elizabeth bago pa ito makahakbang patungo sa pinto. Stay here, Elizabeth. Ako ang kakausap sa kanya. Mariing utos ni Sebastian. Pagbaba ni Sebastian sa lobby, bumungad sa kanya si Mateo. Isang simpleng lalaki, nakasuot ng t-shirt at maong, ngunit may bakas ng katapatan sa mga mata. Ramdam ni Sebastian ang aura nito. Hindi lang ito kaibigan. Kanto boy man sa tingin ng iba, mahal nito si Elizabeth. Anong kailangan mo sa kanya? Gusto ko lang pong masiguro na ayos si Elisa. Kababata niya po ako. Sagot ni Mateo na pilit nagpapakatatag sa harap ng bilyonaryo. Imbis na paalisin, isang kakaibang plano ang nabuo sa isip ni Sebastian. Gusto niyang ipakita kay Mateo at lalo na kay Elizabeth kung sino ang mas lamang sa kanilang dalawa. Gusto niyang patunayan sa sarili niya na hindi ito kaselos-selos. Pinayagan niyang umakyat si Mateo. Pagdating sa taas, sadyang inakbayan ni Sebastian si Elizabeth sa harap ni Mateo. Elizabeth, I told the chef to prepare your favorite steak for lunch. You need to eat well for our baby, remember? Steak? Sir, mas gusto ko po ang tuyo. And look,
Putol ni Sebastian habang inilalabas ang isang maliit na box. Naglalaman ito ng isang mamahaling kwintas na may pendant na puso. I bought this for you kanina para hindi ka na malungkot. Napatulala si Mateo. Alam ni Mateo ang sitwasyon ni Elizabeth at malugod niyang tanggap na magkakaanak ito, ngunit pagkatapos ay wala na. Kaya't ganoon na lamang ang pagtataka sa kanya sa ikinikilos ng mayamang binata. Muntik nang mabulunan si Elizabeth sa sariling laway. Sir Sebastian, anong nakain niyo? Bakit po kayo ganyan? Hindi pinansin ni Sebastian ang tanong ni Elizabeth. Lumingon siya kay Mateo na may mapanguyam ng ngiti. Pasensya na Mateo. Medyo siloso kasi ang magiging anak namin. Gusto niya laging nasa akin ang atensyon ng nanay niya. Kailangan ka pa ba? Wala na po. Elisa, mag-iingat ka rito. Pagkaalis ni Mateo, agad na kumalas si Elizabeth sa pagkakaakbay ni Sebastian. Hindi niya na napigilan ng tumawa ng malakas habang itinuturo ang mukha ng bilyonaryo. Sir Sebastian, ano po yung darling at yung kwintas? Para po kayong kontrabida sa soap opera na nag-overact. Tawa ni Elizabeth habang hawak ang tiyan niya. Napasimangot si Sebastian. Namumula ang mga tenga sa hiyang nararamdaman niya. I was just being hospitable. Hospitable o siloso? Huwag niyo na pong ulitin yun, sir. Mukha kayong nakalunok ng mapait na gamot habang nagsasalita. Sa kabila ng pagtawa ni Elizabeth, isang bagay ang malinaw kay Sebastian. Hinding-hindi niya hayaang may umagaw sa atensyon ng babae. Kinagabihan, hindi mapakali si Sebastian. Ang presensya ni Mateo ay tila isang tinik na bumaon sa kanyang isipan. Alam niya sa itsura na iyon ni Mateo ay delikado sa daan niya. Sa tagal niya na sa negosyo, ngayon lamang siya nabahala. Hindi niya matanggap ang ideya na may ibang lalaking may mahalagang puwang sa puso ni Elizabeth. Sa kanyang silid, habang nakatingin sa labas ng bintana, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Kailangan mangyari na ang kasunduan nila ngayon din. Ipinatawag niya si Elizabeth sa kanyang master suite. Pumasok si Elizabeth na may halong pagtataka. Sir Sebastian, bakit niyo po kayo pinatawag ng ganitong oras? May kailangan po ba kayo? Elizabeth, tungkol sa kasunduan natin na pinirmahan mo. Ayoko na maghintay pa ng susunod na buwan. Gusto ko ngayong gabi na natin simulan ang pagbuo ng aking tagapagmana. Po, pero sir, akala ko po ba sa susunod pa na linggo ang schedule ng procedure? Hindi pa po ganun kaayos ang lagay ko. Lumapit si Sebastian sa kanya hanggang sa maamoy na ni Elizabeth ang pamilyar na bango ng mamahaling pabango nito. Nagbago ang isip ko. Ayoko nang dumaan sa mga doktor o laboratorio. Gusto ko, sa natural na paraan natin gagawin. Sir, bakit bigla po kayong nagmamadali? Dahil po ba ito kay Mateo? Sandaling tumigil si Sebastian. Pagkatapos, hinawakan niyang magkabilang balikat ni Elizabeth. Siguro, pero higit pa roon Elizabeth. Gusto ko na sa akin ka lang nakatutok. Gusto ko na bago ka pa makaisip na bumalik sa buhay na kinalakhan mo. Mayroon ang ugnayang magbibigki sa ating dalawa. Sir Sebastian? Elizabeth, tinatanong kita ngayon. Handa ka na ba? Dahil kapag sinimulan natin to wala nang balikan. Magiging ina ka ng anak ko. Sa kabila ng kaba, nakita ni Elizabeth ang katapatan sa mga mata ni Sebastian. Maliban pa roon, hindi siya maaaring basta umatras, lalo't nakapirma siya. Dahan-dahang tumango si Elizabeth bilang pagsang-ayon. Kaagad na hinila ni Sebastian ang bewang niya, kasabay noon ang paghuli ng binata sa kamay niya habang dahan-dahang sinusunggaban ng kanyang mga labi. Berhen pa si Elizabeth, walang alam sa mga bagay na ginagawa nila. Kaya't wala din siyang nagawa kundi ang sumunod sa gusto ni Sebastian dahil may mas alam ito. Sa gabing yon, sa gitna ng karangyaan ng silid ni Sebastian, nagsimula ang isang ugnayang hindi lamang batay sa kontrata, kundi sa isang damdaming hindi na kayang itago ng bilyonaryo. Matapos ang lahat, ang silid ay binalot ng malalim na katahimikan pagkatapos ng gabing yon. Nakahiga silang dalawa. Kapwa nakatanaw sa kisame habang pilit na ibinabalik ang normal na tibok ng kanilang mga puso. Ang init ng balat ni Sebastian na natili pa rin sa tabi ni Elizabeth. Isang pakiramdam na bago at nakakalito para sa dalaga. Sir Sebastian?
Gusto ko lang pong linawin na kapag dumating ng araw na nailabas ko na ang bata, susunod ako sa kontrata. Aalis po ako kaagad. Ibibigay ko ang bata sa inyo at hindi na ako magpapakita. Handa na po ang puso ko na gawin yun para kay Junjun. Biglang natigilan si Sebastian. Ang kamay niyang kanina lang haplos-haplos ang buhok ni Elizabeth ay tumigil sa ere. Tila binuhusan siya ng malamig na tubig. Ang plano na binuo niya sa isip niya, ang planong panatilihin si Elizabeth sa tabi niya, ay tila gumuho sa isang pangungusap lang ng dalaga. At para siyang ginising sa isang panaginip na ang lahat din naman ng nasa kontrata ay kagustuhan niya. Ang kontrata? Yun lang ba talaga ang tingin mo sa nangyari sa atin, Elizabeth? Isang trabaho? Opo, sir. Iyon naman po ang usapan, di ba? Hindi po ako kabilang sa mundo ninyo. Isang hamak na surrogate lang po ako na babayaran ninyo. Pagkatapos nito, babalik na ako sa probinsya. Dahan-dahang bumangon si Sebastian at naupo sa gilid ng kama. Ang likod niya ay tila isang pader na hindi matibay. Hindi siya lumingon kay Elizabeth. Sige, kung yan ang gusto mo, yan ang masusunod. Ang kontrata ay kontrata. Tumayo siya't diretsyong pumasok sa banyo nang hindi na muling tumingin sa dalaga. Hindi nakita ni Elizabeth na ang kamao ni Sebastian nakakuyom sa tindi ng galit at sakit. Sa isip ni Sebastian, hinding-hindi niya papayagan ang pag-alis ni Elizabeth. Pero kailangan niyang humanap ng paraan para baguhin ang isip nito nang hindi lumalabas na talunan siya sa sarili niyang laro. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Sebastian na magtayo ng pader sa pagitan nila ni Elizabeth. Binalikan niya ang kanyang dating gawi. Malamig ang pakikitungo, tipid kong magsalita, at pilit na umiiwas na tumingin sa mga mata ng dalaga. Sa tuwing makikita niya ito sa CCTV, pilit niyang inililipat ang screen sa mga dokumento ng kumpanya. Trabaho lang to. Kontrata lang to. Paulit-ulit na dikta ni Sebastian sa kanyang sarili dahil ayaw niyang sa huli ay maiwanan din siya tulad ng iba. Hanggang sa kinagabihan, 10:00 na noon ng gabi at hindi siya makatulog kaya't balak niyang uminom ng malamig na tubig sa kusina. Ngunit ganoon na lamang ang pagtatraidor ng kanyang puso matapos makita niyang nahihirapan si Elizabeth na abutin ng isang mataas na istante sa kusina. Bago pa man makapag-isip ang kanyang utak, kusa nang naglakad ang kanyang mga paa palapit. Bigla siyang sumulpot sa likod ng dalaga. Kinuha ang garapon at inabot ito nang hindi nagsasalita. Ngunit ang kanyang mabilis na paghinga at ang pagdikit ng kanilang mga balat ay nagmantsa ng matinding kuryente sa hangin. Hindi niya kayang tiisin na makitang ito'y nahihirapan. Sa tuwing nakikita niya itong pilit pa ring nagpapakasipag si Elizabeth sa kabila ng marangyang buhay sa kondo, lihim siyang naguutos sa mga tauhan na magdala ng mga pinakasariwang prutas at paboritong pagkain ng dalaga. Kunwari para sa kalusugan ng kanyang tagapagmana. Ngunit ang totoo para sa kaligayahan ni Elizabeth. Lalo siyang natalo sa sariling laro nang isang umaga, narinig niya ang mahihinang ungol ng pagsusuka mula sa banyo. Agad na nilapitan ni Sebastian si Elizabeth na nakaluhod sa harap ng inodoro, namumutla at nanghihina. Nawala ang lahat ng pilit niyang pagpapakasungit. Agad niya itong dinaluhan, hinawakan ng buhok at dahan-dahang hinaplos ang likod ng dalaga. Elizabeth, are you okay? Anong problema? Nahihilo lang po ako, sir. Parang umiikot ang paligid. Mahinang sagot ni Elizabeth bago muling sumuka. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Sebastian. Binuhat niya si Elizabeth at dinala sa kama. Agad niyang tinawagan ng kanyang pribadong doktor para sa isang agarang emergency check-up sa loob mismo ng kondo. Habang naghihintay, hindi binitiwan ni Sebastian ang kamay ni Elizabeth. Ang kanyang puso ay kumakaba ng napakabilis, hindi dahil sa takot na masira ang kontrata, kundi dahil sa takot na may mangyaring masama sa babaeng tuluyan ng umuko pa sa kanyang buhay. Matapos ang pagsusuri ng doktor, ngumiti ito kay Sebastian. Congratulations, Mr. Morgan. She is 3 weeks pregnant. Kailangan niya lang ng sapat na pahinga at tamang nutrisyon. Nang umalis ang doktor, naiwang tulala si Sebastian habang nakatingin sa tiyan ni Elizabeth. Nagbuntis na ito. Narito na ang tagapagmana na hinahangad ng kanyang pamilya.
Ngunit habang nakatitig sa mukha ni Elizabeth na unti-unting nakakatulog dahil sa pagod, alam ni Sebastian sa sarili niya na tuluyan na siyang natalo. Hindi niya na kaya at ayaw niya nang pigilan ng sarili. Mahal niya na si Elizabeth, higit pa sa kontrata, higit pa sa kanyang kayamanan, at gagawin niyang lahat para hindi ito makaalis sa tabi niya. Kapag dumating ang takdang panahon, 1 linggo pa ang lumipas hanggang isang madaling araw, eksaktong 3:00, biglang nagising si Sebastian dahil sa mahihinang yugyog sa kanyang balikat. Pagdilat ng kanyang mata, nakaupo si Elizabeth sa gilid ng kanyang kama. Nakasampal ang 2 kamay sa pisngi at tila naiiyak. Elizabeth, anong masakit? May dugo ba? Tatawag na ba ako ng ambulansya? Sir Sebastian, gusto ko po ng manggang hilaw. Mangga? Sige, mayroon tayo sa ref. Ipapakuha ko kay Manang. Ayoko po yung nasa ref. Gusto ko yung bagong pitas mula sa puno ng mangga sa probinsya namin. Yung may uod pa po sa tangkay para masarap. Uod? Opo, at saka gusto ko po isasawsaw sa tsokolate na may asin at sili. Bilis na po sir, naiiyak na ang baby mo. Nagwawala sa tiyan ko. Wala nang nagawa ang pinakamayamang bilyonaryo kundi kunin ang kanyang telepono ng 10 oras ng gabi. Tinawagan niyang kanyang head of security. Ihanda ang chopper. Magpalipad kayo papuntang probinsya ngayon din. Maghanap kayo ng puno ng mangga at pumitas kayo ng hilaw. Siguraduhin yung may uod ang tangkay. Huwag kayong babalik dito nang walang uod. Nang dumating ang mangga pagkalipas ng 2 oras, tuwang-tuwa si Elizabeth habang kumakain sa kama. Pero hindi pa doon natatapos ang kalbaryo ni Sebastian. Sir, bakit po amoy luma kayo? Biglang puna ni Elizabeth habang ngumunguya ito. Anong amoy luma? Kalolotion ko lang ng mamahaling French perfume na binili ko kahapon. Ayoko po ng amoy nyo. Lumabas ka muna ng kwarto, sir. Nasusuka ako sa mukha mo. Utos ni Elizabeth sabay tulak sa matipunong dibdib ng bilyonaryo. Ang makapangyarihang si Sebastian Morgan na kinatatakutan ng mga CEO sa buong bansa ay tahimik na lumabas ng sarili niyang kwarto, bitbit ang unan at kumot. Natulog siya sa sahig sa labas ng pinto dahil bawal siyang pumasok. Ngunit may ngiti siya sa labi habang naririnig ang mahimbing na paghinga ng dalaga sa loob. Kinabukasan, nakita ni na Sabrina at Tiffany si Sebastian na nagbabalat ng saging sa kusina habang nakasubaybay sa bawat utos ni Elizabeth. Sebastian, bakit mo ginagawa yan? Mukha kang katulong ng babaeng yan. Hindi napigil ang asik ni Sabrina. Tiningnan sila ni Sebastian ng matalim. Manahimik kayo. Kung gusto niyo pang manatili dito, maghanap kayo ng bagoong na kulay pink dahil yun ang gustong isawsaw ni Elizabeth sa saging niya. Kung hindi niyo mahanap, kayo ang palalayasin ko. Napagtanto ng dalawa na wala na talaga silang pag-asa. Si Sebastian tuluyan ng naging bihag ng pag-ibig kay Elizabeth. Ngunit sa likod ng kanilang pagsuko ay ang unti-unting pagbuo ng isang mas madilim na plano para tuluyang mawala ang bata. Dumating ang araw ng unang opisyal na ultrasound ni Elizabeth sa isang eksklusibong pribadong ospital sa syudad. Kahit may mahalagang board meeting si Sebastian Morgan, ipinagpaliban niya ito ng walang pag-aalinlangan. Para sa kanya, walang mas mahalaga pa sa kalusugan ni Elizabeth at ng kanilang magiging anak. Sa loob ng mamahaling SUV, hindi mapakali si Sebastian. Panay ang ayos niya sa unan sa likod ni Elizabeth at paulit-ulit na itinatanong kung komportable ba ito. Sir Sebastian, para naman kayong timang. Check up lang naman po to, hindi naman po ako manganganak. I just want to be sure, Elizabeth. This is our first time seeing the baby. Sagot ni Sebastian habang mahigpit na hinahawakan ng kamay ng dalaga. Pagdating sa hospital, sinalubong sila ng mga bodyguard para hilingin ang buong VIP floor para sa kanila. Habang naglalakad sa hallway, patungo sa likod ng klinika ng Obigayni, biglang napatigil si Elizabeth. Isang pamilyar na muka ang nakatayo malapit sa elevator. Mateo? Gulat na sambit ni Elizabeth. Napalingon si Mateo na doon pala nagtatrabaho bilang isang encoder sa record department ng ospital para tustusan ang paghahanap niya ng balita kay Elizabeth. Nang makita niyang dalaga na kasama si Sebastian, agad na lumapit ang binata. Elisa, mabuti naman at nakita kita. Kamusta ka na? Parang namumutla ka.
Ayos lang ako, Mateo. Medyo naglilihi lang kasi. Naglilihi? Nanlaki ang mata ni Mateo at napatingin sa tiyan ng dalaga. Bago binalingan ng galit na tingin ng bilyonaryo. Sebastian, anong ginawa mo sa kanya? Sabi mo sa kontrata, surrogate lang siya. Bakit ganyan? Bago pa makasagot si Mateo, humakbang na si Sebastian sa pagitan nila at hinawakan si Elizabeth sa bewang. Mateo, nandoon ka nung pumirma siya. At kung ano man ang estado ng relasyon namin ngayon, wala ka nang pakialam doon. Si Elizabeth ang nagdadala ng anak ko. At higit sa lahat, siya ang babaeng pinoprotektahan ko ngayon. Elisa, pinilit ka ba niya? Tanong ni Mateo. Pilit na inaabot ang kamay ni Elizabeth. Kung gusto mo itatakas kita rito, hindi mo kailangang maging bilanggo ng pera niya. Mateo, desisyon ko to at hindi ako pinilit. Nang marinig iyon ni Sebastian, tila lumipad ang kanyang puso sa tuwa, ngunit nanatili ang matalim niyang tingin kay Mateo. Narinig mo siya. Huwag mo nang lalapitan ang asawa ko. Natigilan si Sebastian sa sarili niyang salita, ngunit hindi niya ito binawi. Ang ina ng anak ko, kung ayaw mong mawala ng trabaho at permanenteng mabura sa lungsod na to. Hinatid ni Sebastian si Elisa sa loob ng ultrasound room habang si Mateo naiwang nakakuyom ang mga kamao. Sa loob ng silid, habang inilalagay ang malamig na gel sa tiyan ni Elizabeth, pareho silang nakatitig sa monitor. Nang lumitaw ang isang maliit na hugis na parang buto ng beans, naririnig ang mabilis at malakas na tibok ng puso ng sanggol. Biglang pumatak ang luha sa mga mata ni Sebastian. Hindi makapaniwala na hinawakan niyang kamay ni Elizabeth at hinalikan ito sa harap ng doktor. He's beautiful, Elizabeth. Thank you. Bulong ni Sebastian na tuluyan ng nakalimutan ng tungkol kay Mateo. Sa mga sandaling yon, alam ni Sebastian na kahit anong mangyari, hindi niya hahayaang magwakas ang kwento nila pagkapanganak ng bata. Pagkabukas pa lang ng pinto, ramdam na ang bigat ng atmosfera. Nakaupo sa sala sina Sabrina at Tiffany. Magkakross sa mga binti at tila naghihintay ng balita. Nang makita nilang hawak ni Sebastian ng folder ng ultrasound habang maingat na inaalalayan si Elizabeth, napatayo ang dalawa. So totoo nga, buntis ang pulubi? Mariing tanong ni Sabrina. Hindi na naitatago ang galit sa kanyang boses. Hindi siya sinagot ni Sebastian. Sa halip, binalingan niya si Elizabeth na may malambing na tono. Magpahinga ka muna sa kwarto, Elizabeth. Susunod ako pagkatapos ko lang ayusin ang ilang bagay dito. Tumango si Elizabeth at tahimik na naglakad patungo sa master suite. Nang masiguro ni Sebastian na nakasara na ang pinto ng kwarto, humarap siya sa dalawang babae. Ang lambot sa kanyang muka, biglang napalitan ng isang mapanganib na lamig. Igayak niyo ang mga gamit niyo. Umalis kayo rito ngayon din. What? Sebastian, hindi mo pwedeng gawin sa amin to. May kasunduan ng mga pamilya natin. Nanlalaking mga mata ang sigaw ni Tiffany. Ang kasunduan ay para sa paghahanap ng karapat-dapat na magdadala ng anak ko. Nahanap ko na siya at wala nang dahilan para manatili pa rito ang dalawang taong walang ginawa kundi manakit at mag-imbento ng kwento laban sa ina ng anak ko. Lumapit si Sebastian kay Sabrina. Sapat na para makita ng babae ang nagngangalit nitong mga mata. Akala nyo ba hindi ko alam na nakipag-ugnayan kayo kay Mateo? Alam ko ang bawat kilos nyo. Subukan nyo pang gumawa ng gulo at sisiguraduhin kong hindi lang kayo ang babagsak. Isasama ko ang kumpanya ng mga magulang ninyo. Naging maputla ang mukha ni Sabrina. Alam niyang kapag si Sebastian Morgan ang nagsalita, buong kapangyarihan ng kanyang imperyo ang nakataya. Walang nagawa ang dalawa, kundi magdabog na kunin ang kanilang mga mamahaling maleta. Bago tuluyang lumabas ng pinto, lumingon si Sabrina na may pait sa muka. Akala mo ba, mamahalin ka niya, Sebastian? Pera lang ang habol ng probinsyanang yan. Kapag nakuha niya ng 50 milyon, iiwan ka rin niya. Padarag na isinarado ni Sebastian ang pinto. Ang huling sinabi ni Sabrina, bumaon sa kanyang isipan, tulad ng isang matalim na kutsilyo. Natatakot siya. Natatakot siyang totoo ang sinabi nito, na pagkatapos ng lahat, iiwan pa rin siya ni Elizabeth dahil sa kontrata. Huminga ng malalim si Sebastian at pumasok sa kwarto. Doon nakita niya si Elizabeth na nakahiga sa kama. Mahimbing na natutulog habang nakayakap sa unan. Lumapit siya
at dahan-dahang umupo sa tabi nito. Hinaplos nito ang pisngi. Hinding-hindi kita papakawalan, Elizabeth. Gagamitin ko ang lahat ng yaman ko hindi para bayaran ka, kundi para mapatunayan sa'yo na dito ka lang sa tabi ko nararapat. Mabilis na lumipas ang 7 buwan. Ang dating maliit na umbok sa tiyan ni Elizabeth ay isa na ngayong malaki na bilugan. Sa paglipas ng panahon, lalong naging agresibo si Sebastian sa kanyang proteksyon. Naglagay siya ng mas maraming bodyguard sa paligid. Gabi-gabi, natutulog siya na nakayakap sa tiyan nito. Paulit-ulit niyang hinahalikan ng balat ni Elizabeth na tila ba sa ganoong paraan, maiiwasan niyang matupad ang nakasaad sa kontrata. Ang pag-alis ni Elizabeth pagkapanganak. Isang araw, bago ang nakatakdang panganganak ni Elizabeth, sinamantala ni Mateo ang pagkakataon. Alam niyang may mahalagang business merger si Sebastian sa labas ng bansa na hindi nito pwedeng kansilahin. Gamit ang kanyang ID bilang empleyado ng hospital, nagpanggap si Mateo na bahagi ng medical team na magdadala ng mga huling prenatal vitamins at aparatus para sa home check-up ni Elizabeth. Sa tulong ng isang kasabwat na nurse, nakalusot siya sa mga bodyguard sa labi ng kondo. Bumukas ang pinto ng unit. Nagulat si Elizabeth nang makita na pumasok si Mateo. Suot ang isang surgical mask na dahan-dahan itong ibinaba. Mateo, anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Kapag nahuli ka ng mga tao ni Sebastian, mapapahamak ka. Elisa, makinig ka sa akin. Ito na ang huling pagkakataon natin. Bukas o sa makalawa manganganak ka na. Kapag nakuha na ni Sebastian ang bata, itatapon ka niya sa lansangan na parang basahan tulad ng nasa kontrata. Parang awa mo na. Sumama ka na sa akin ngayon din. May inihanda akong sasakyan sa basement. Iti-take out kita rito. Tatakbo tayo sa probinsya. Tiningnan ni Elizabeth si Mateo. Nakikita niya ang takot at katapatan sa mga mata ng kanyang kababata. Ngunit nang hawakan niya ang kanyang tiyan, may ibang emosyon ang nanaig sa kanya. Sa loob ng 7 buwan, hindi siya itinuring na basahan ni Sebastian. Nakita niya kung paano umiyak ang bilyonaryo nung unang beses nitong maramdaman ang pagsipa ng sanggol. Nakita niya kung paano ito nagpuyat para lang ipagbalat siya ng prutas. Mateo, hindi ako sasama sa'yo. Malumanay, ngunit matatag na sagot ni Elizabeth habang dahan-dahang binabawi ang kanyang mga kamay. Hindi ako bilanggo rito at hindi ako itatapon ni Sebastian. Nasisiraan ka na ba, Elisa? Pera lang ang habol mo rito, di ba? Para kay Junjun, binayaran na ni Sebastian ang ospital ng kapatid mo. Tapos na ang obligasyon mo sa kanya. Bakit gusto mo pang magpaalipin sa isang katulad niya? Dahil mahal ko siya, Mateo. Hindi ko alam kung kailan at paano, pero hindi na lang pera ang dahilan ko ngayon. Mahal ko si Sebastian. At kahit papaalisin niya ako pagkatapos kong manganak, tatanggapin ko yun. Basta malaman kong ligtas ang anak namin sa piling niya. Natigilan si Mateo. Tila gumuho ang kanyang mundo sa narinig. Bago pa man makapagsalita muli si Mateo, marahas na bumukas ang pinto ng penthouse. Doon nakatayo si Sebastian Morgan. Mas maaga itong nakabalik mula sa kanyang biyahe dahil hindi ito mapakali sa pag-iwan kay Elizabeth. Ang kanyang muka nagngangalit sa galit at ang kanyang mga mata nakapako kay Mateo. Sabi ko na nga ba, ipasok ang lalaki yan sa selda. Sebastian, huwag pakiusap. Sigaw ni Elizabeth habang pilit na humaharang. Ngunit bigla siyang napatigil. Isang matinding kirot ang gumuhit mula sa kanyang puson patungo sa kanyang likod. Napahawak siya sa gilid ng sofa at napasigaw sa sakit. Sebastian, ang tiyan ko. Napitiwan ni Elizabeth ang kanyang hawak habang may maligamgam na likido na unti-unting dumaloy sa kanyang mga binti. Pumutok na ang panubigan niya. Nakalimutan ni Sebastian Morgan ang galit kay Mateo nang makita ang pag-iyak ni Elizabeth sa matinding sakit. Kaagad niyang binuhat si Elizabeth. Ihanda ang sasakyan, ngayon din. Sigaw ni Sebastian sa mga bodyguard. Ang kanyang boses puno ng takot. Hindi siya natakot ng ganito sa buong buhay niya. Sa loob ng sasakyan patungong hospital, mahigpit ang hawak ni Elizabeth sa kamay ni Sebastian. Ang sakit, baka hindi ko kaya. Kaya mo, Elizabeth, kasama mo ko. Hindi kita iiwan. Hinalikan niya ang noo nito habang pinapahid ang pawis. Pagdating sa hospital, sinalubong sila ng mga nagmamadaling doktor at nurse. Dinala si Elizabeth sa delivery room.
Sumama si Sebastian. Isinuot niya ang sterile gown para lang makatabi si Elizabeth. Inhale, exhale, Miss Elizabeth. Push. Utos ng doktor. Napasigaw si Elizabeth kasabay ng pagtawag sa pangalan ni Sebastian. Halos madurog ang kamay ng bilyonaryo sa higpit ng hawak ni Elizabeth. Ngunit hindi ito inalintana ni Sebastian. I'm here, my love. I'm right here. Bulong ni Sebastian. Ginamit niyang salitang matagal nang nakatago sa kanyang puso. Matapos ang ilang minutong matinding pagpupursigi, isang malakas na iyak ng sanggol ang bumasag sa tensyon sa loob ng silid. It's a healthy baby boy, Mr. Morgan. Muling sulyap ng doktor na may ngiti. Inilagay ang sanggol sa dibdib ni Elizabeth. Doon, sabay na napaiyak ang dalawa. Tiningnan ni Sebastian ang kanyang anak. May ilong at labi na katulad sa kanya. Ngunit may mga mata na kasing amo kay Elizabeth. He's perfect, Elizabeth. Bulong ni Sebastian habang niyayakap ang dalawa. Matapos linisin ng sanggol, dinala si Elizabeth sa isang marangyang VIP suite para makapagpahinga. Pumasok ang sikat ng araw mula sa malaking bintana, nagbibigay ng init sa silid. Napansin ni Elizabeth si Sebastian na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Ang mga mata ng bilyonaryo ay may maitim na bilog at halatang ilang gabi na itong hindi natutulog ng maayos mula nang isilang ang kanilang anak. Sir Sebastian, mahinang tawag ni Elizabeth habang dahan-dahang bumabangon. Bakit po parang puyat na puyat kayo? Pwede naman po ninyo kung pabantayan muna sa nurse o sa mga bodyguard nyo para makapagpahinga kayo. Huminga ng malalim si Sebastian. Iniwas niya ng bahagya ang kanyang tingin bago muling tumitig ng diretso sa mga mata ng dalaga. Ayaw kong matulog, Elizabeth. Natatakot ako na baka sa sandaling ipikit ko ang mata ko. Umalis ka nang hindi ko alam. Baka bigla kang mawala kasama ng kontratang pinunit ko. Sandaling natigilan si Elizabeth. Ngunit kalaunan, dahan-dahang sumabog ang isang mahinang tawa mula sa kanyang mga labi. Hindi niya akalaing ang isang makapangyarihang Sebastian ay may ganitong uri ng kahinaan. Sir naman, para kayong bata. Tawa ni Elizabeth habang umiiling. Pagkatapos ay tiningnan niya ito ng may panunukso, ngunit may labis na lambot sa mga mata. Bakit, Sir Sebastian? Ayaw niyo na ba talaga akong mawala sa buhay niyo? Oo, Elizabeth. Ayoko na. At hindi ko hahayaang mangyari yon. Kahit ubusin ko pa lahat ng yaman ko, manatili ka lang sa tabi ko. Dahan-dahang itinaas ni Elizabeth ang kanyang isang kamay para haplusin ang pisngi ni Sebastian na may kaunting balbas na tumutubo dahil sa puyat. Huwag kang mag-alala, Sebastian. Bulong ni Elizabeth sa unang pagkakataon na tinawag niya ito sa kanyang pangalan na walang sir. Nandito lang ako. Hindi na ako aalis dahil bukod sa anak natin, ang puso ko naiwan na rin sa'yo. Isang matamis na ngiti ang sa wakas, sumilay sa labi ni Sebastian bago niya marahang idikit ang kanyang mga labi sa noo ni Elizabeth. Totoo ba yan? Totoong totoo? Oo nga, malaki ang utang ko kaya't nais kong pagsilbihan ka ng buong buhay. Kaya't hindi na ako aalis sa tabi mo. Kung ganun, dadagdagan ko pa ang utang mo para lalong hindi ka makabayad. Natawa ng mahina si Elizabeth. Lumipas pa ang ilang buwan. Tuluyan nang lumipat sina Sebastian at Elizabeth sa pangunahing mansyon ng pamilya Morgan. Ito ay matapos ang isang matagumpay na operasyon sa puso ni Junjun na personal na pinondohan at tinutukan ng pinakamagagaling na doktor sa bansa dahil kay Sebastian. Isang maaraw na hapon, isang marangyang sasakyan ang huminto sa tapat ng dambuhalang pinto ng mansyon. Unang bumaba ang isang bodyguard upang buksan ang pinto at mula roon ay masiglang tumalo ng isang 7 taong gulang na batang lalaki. Si Junjun, kulay rosas na ang kanyang mga pisngi at wala na ang dating panghihina sa kanyang mga mata. Ate Elisa, Kuya Sebastian, sigaw ni Junjun habang patakbong pumasok sa malawak na salas. Manghang-mangha sa naglalakihang chandelier at gintong dekorasyon sa paligid. Junjun, dahan-dahan sa pagtakbo baka mapagod ka. Natatarantang saway ni Elizabeth na pababa ng hagdan habang karga-karga ang ilang buwang gulang na sanggol na si Basti. Ngunit bago pa man maabot ni Elizabeth ang kapatid, mabilis na sumulpot si Sebastian mula sa kanyang study room. Agad nitong sinalubong si Junjun at binuhat ang bata ng walang pag-aalinlangan. Kamusta ang bayani natin?
Masakit pa ba ang dibdib mo? Malambing na tanong ni Sebastian kay Junjun. Hindi na po kuya, malakas na po ang puso ko, kaya ko na pong makipaghabulan sa inyo. Masayang sagot ng bata habang nakasabit sa leeg ng bilyonaryo. Lumapit si Elizabeth at hindi napigilang mapaluha sa kanyang nakikita. Ang masungit at kinatatakutang CEO na si Sebastian Morgan ay kasalukuyang pinapasan sa kanyang balikat ang isang batang galing sa lansangan. Mula ngayon, Junjun, dito ka natitira. Seryoso ngunit may lambot na pahayag ni Sebastian habang ibinababa ang bata sa tabi ng kuna ng sanggol. May sarili kang kwarto sa itaas. Inilagay ko doon ang lahat ng laruan at libro na gusto mo. At higit sa lahat, hindi mo na kailangan mag-alala na mapapaalis kayo ng ate mo. Ito na ang tahanan ninyo. Tiningnan ni Junjun ang kanyang ate Elisa na tumatango habang umiiyak sa kaligayahan. Pagkatapos, muling lumingon kay Sebastian. Talaga po, Kuya Sebastian, hindi niyo na po kami paaalisin kahit makulit ako? Natawa ng mahina si Sebastian, isang tunog na dati bihirang marinig sa loob ng malamig na mansyon. Inakbayan niya si Elizabeth at hinalikan ito sa pisngi bago sumagot sa bata. Hinding-hindi, Junjun. Dahil simula ngayon, pamilya mo na ako at gagawin ko ang lahat para protektahan kayong tatlo. Sa loob ng malaking mansyon na dati puno ng katahimikan at karangyaan na walang buhay, sa wakas ay umalingaw-ngaw ang tunay na tawanan ng isang pamilyang binuo hindi ng kontrata, kundi ng wagas na pag-ibig.